Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, dito sa ating kwentuhan. Ngayong gabi mga idol, mag-share muli ako sa katulad namin na matagal nang may sakit na GERD, acid reflux, anxiety, depression. Siguro basic na to sa amin eh. Kilalang kilala na namin yung sakit na to. Para dun sa mga kaibigan natin na hindi pamilyar sa sakit na to, nalilito kung ano yung nararamdaman sakit, nararapat na mag-share tayo tungkol dito. Kaya paki-comment na lang mga idol kung meron pa kayong ibang mga karanasan sa sakit na GERD na hindi makakasama sa kwentuhang ito. Para do sa mga nanonood, kung may comment kayo, mababasa din nila at malalaman din nila kung ano yung na-share ng bawat isa dito. Yan mga idol. Kasi hindi ko naman masasabi na lahat ng mga karanasan ko kaparehas ng karanasan ng mga kasama natin dito. Kahit na masasabi kong napakatagal o napakahaba na ng laban na ginawa ko sa sakit nating GERD at acid reflux. Ang topic natin ngayon, ano nga ba ang mga naramdaman ko mula noon hanggang ngayon sa sakit na acid reflux o GERD. Siyempre, bago natin i-share yung mga karamdaman ko, karanasan ko, kailangan mapag-usapan muna natin kung ano ba ang GERD o acid reflux. Siyempre, yung GERD, isang sakit sa sikmura, sakit sa sikmura ng katulad ko at katulad mo na nakuha natin ito sa mga maling sistema ng pang-araw-araw na lifestyle. Unang-una, ang ating katawan, ang pagkain na dapat na nababagay sa atin ay yung mga natural na pagkain. Yung mga natural. Kasi hindi naman nung ginawa mundo, may kasama ng chemical na yung chemical ang kakainin natin. May mga chichirya, nung unang panahon walang sardinas. Nung unang panahon walang mga nasa lata, walang mga nasa plastic. Lahat na pagkain, bubungkalin mo sa lupa, itatanim mo, at yung bunga nito, yung mga sumusuloy doon, yun yung pagkain natin. O pupunta ka sa isang katubigan, manguhuli ka ng isda, o kung anong mga laman ng katubigang yon, at yun yung pagkain natin. Ganun din sa kagubatan, maghahunting ka, at kung anong mahuli mo, yun ang pagkain natin. Hindi ngayon, pupunta ka ng tindahan, magtuturo ka lang kung ano yung gusto mo, yun na yung pagkain natin. May pagkakaiba na. At yung mga chemical na ilinagay natin o ilinagay ng tao sa mga pagkain yon, hindi yun tanggap ng katawan natin. Hindi yun naka-prepare sa katawan natin, hindi yun naka-design para sa ating kalusugan. Kaya yun, nagkakaroon tayo ng malfunction sa digestive system, at yun na nga yung GERD. Nagre-reflux tayo. Ibig sabihin, umaangat yung ating panunaw, yung ating asido. Kaya acidic, sinasabi natin acidic kasi asido. Yung asido ngayon, normal yon na meron tayo. Ang nagiging problema, tumataas yung pH level natin. Yung ating acid tumataas at yung ating alkaline bumababa. Kailangan maging normal yan, maging balanse. Yung alkaline at saka yung ating acid. Yan. Kaya nga pag may pataas na acid ka, kailangan mas nakakatulong ang pag-inom ng alkaline water. O yung alkaline, kahit anong klaseng alkaline, kasi para madagdagan yon at bumaba yung acid. Yan. Natural alkaline, syempre, meron yan. Kasi yan nga yung nakadesign sa katawan natin. Kaya meron yan. Yan yung tubig ng buko. Yung buko alkaline water siya, natural alkaline water. Meron din naman, titimplahin mo lang tubig at saka lemon, kalamansi. Hindi lang ganun kadami. Alkaline din yung kalalabsan niyan. Pinakamadali, buko. Kasi pag bukas mo ng buko,
sakto na, alkaline na siya. Yan. Ang reflux, mararamdaman mo yan kasi yung iba nahihirapan matunawan. Ano, yun yung tinatawag natin bloated. Ano, meron din naman na atake na masyadong masakit sa tiyan natin. Ano, yan yung pag-uusapan natin sa topic natin to. Ano, mga idol. Yun nga, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng acid reflux o bakit nga ba nagsisimulang magkaroon ng problema sa acid reflux? Yun na yung sinabi ko kanina, yung dahilan, kalimitan, unang-una yung pagkain. Yung pagkain, kasi kumakain na tayo ng may mga halo ng chemical na pagkain. Instant na, mabilisan, fast food, yung mga seasoning, yung mga pagkain na pinabilis ang proseso doon pa lang sa farming. Ano, sabihin natin na gulay naman ang kinakain ko pero nag-acid reflux ako, siguro yung kinain nating gulay hindi mo din masyado nahugasan, nagmamadali ka kasi may ginagawa ka, linuto mo agad, hindi mo alam na yung pagkain yon, yung linuto mong yon ay luto sa chemical doon pa lang sa farming. Ano, sabihin natin, kinakain ko naman white meat naman, ano, manok at saka isda, kinain mong isda galing sa fish pond. Binili mo nga, tumatalon-talon pa, buhay pa siya, sariwang-sariwa. O kaya naman bumili ka ng manok na ikaw pa yung nagkatay. Ano, kaya sabihin mo, wala namang chemical doon, hindi ko nakalinagyan ng kung ano-ano. Pero alam ba natin na yung ipinakain sa hayop na yon o sa isdang yon ay luto, ay may chemical at yung mga produktong yon ay luto sa chemical. Ano, kasi meron mga vitamins na linalagay dyan, meron dyan mga feeds na chemical yung sangkap. Kaya ganun, yun ano, yun yung mga prutas, gulay, ini-spray. Minsan nga, may madadayang ano, ito naman, alam ng lahat ito at natitelevise to, ano, may mga farmer na bago i-harvest, ini-spray muna para sigurado sila na wala, ligtas sa mga maninira, mga insekto o kung ano-ano para maganda yung ani nila. Ano, yan. Kaya kailangan kung tayo mismo ang luluto, bibili natin yung mga sangkap ng pang-ulam natin ito o kung ano mang pagkain, hugasan natin mabuti. Ano, bago natin lutuin o bago natin kainin. Ano nga ba yung pangunahing nararamdaman ko sa sakit na ito, sa sakit na acid reflux? Ano mga idol? Kasi marami sa mga kaibigan natin ang nalilito, nagtatanong, nagko-comment, ganito po ako, ano po kaya ang dahilan ng nararamdaman kong ito? Bla 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 bla, ano mga ganun. Ito po ba nararamdaman ko ay parte ng acid reflux, ng GERD? Madaming ganung mga question. Kahit pa marami na tayong video na nagawa, marami pa rin mga ganung question. Ano, kaya ito, isi-share ko sa inyo. Ano, ang topic natin ito ay pag-share lang kung ano yung aking mga naranasan. At kung meron kayong ibang naranasan na hindi nakasama sa aking isi-share, paki-comment na lang mga idol para at least maidagdag natin at mabasa ng mga nanonood sa atin. Siyempre, ang pangunahing mararamdaman, ang pangunahing naramdaman ko mula sa umpisa, yung pagsakit ng tiyan, upper, sa taas. Yung tapat ng sikmura talaga siya. Yun yung hindi ko malilimutan itong karanasan kong to kasi kakaibang sakit siya. Hindi siya katulad ng sakit basta-basta sa tiyan. Siyempre, pag sumakit sa tiyan, may nakain kang masama, lumiliyok lang siya. Tapos, gamot lang, konting gagawin lang sa atin ng magulang natin, mawawala na ano. Tsaka, magdudumi ka. Ito, hindi. Talagang, parang sinusugatan yung tiyan mo. Iba yung sakit. Iba yung sakit na mararamdaman mo. Hindi ko malilimutan yon. Kasi, hindi familiar sa akin yung sakit na yon.
nag-umpisa ito. Ano, kahit 'di ba pagka ano nahanginan lang, nagkaroon lang tayo ng kabag, ordinaryong kabag, lalagyan lang na mainit na painumin ka na maligamgam na tubig at lalagyan ka ng i-hot compress ka. Nawawala na yun, hindi iba. Yun yung pangunahing kung naramdaman o naranasan sa sakit na to. Tapos nakaranas din ako ng panlalamig ng kamay at paa, pamamawis na malamig sa kamay at paa. Ano, habang makirot ang sikmura, sumusunod yung panlalamig ng ating kamay at paa. At minsan nga tumutuloy sa pangangatal. Ano, pangangatal na hindi mo maintindihan, hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa iyo. Ayan. Pero yung pangangatal, hindi naman yun lahat nakakaranas. Pero karamihan nakakaranas ng pangangatal. Pamamanhid, pangangatal at pamamanhid ng katawan. Nagsisimula sa paa, sa kamay, hanggang sa buong katawan. Minsan mga kaibigan, yung karamihan, nagkakaroon din ng hilo. Sakit ng tiyan, pamamanhid, pangangatal, panic attack, at pagkahilo. Marami ang ganyan. Ako mismo nakakaranas niyan. Ako mismo pinagdaanan ko 'yan. Kasama ng pagkahilo, yung panghihina na parang sobrang pagod na pagod ka. Yung may tawag na iba dun eh. May tawag na iba doon sa pagod, nalimutan ko din tawag doon sa pagod na yun. Talagang pagod na pagod ka, parang tamad kang maglakad, nahihirapan kang tumayo, parang ang hirap ihakbang ng paa mo. Yun yung ilan sa mga karanasan ko. Itong lahat ng binabanggat ko dito mga idol, ito ay mga karanasan ko. Mga karanasan ko noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon yung iba nararamdaman, pero yun nga, namamanage ko na yung sakit na to. Hindi na masyadong nagiging pahirap sa akin. Alam ko na kung paano kontrolin. Pero dati talagang hirap na hirap ako dito. Mahabang panahon na naghihirap ako dito, lalo na nung wala pang social media, na wala naman mapapagtanungan pagka nagpunta ka sa doktor. Bibigyan ka lang ng gamot na minsan hindi naman gumagaling kasi hindi pala tama yung gamot, pero hindi tama yung proseso ng pag-inom natin kung paano tayo gagaling. Kalimitan din. Ito, puro kalimitan to ha, kalimitan. Ang pag-uusapan natin. Sa umaga, madalas itong nararamdaman. Yung pagduduwal o yung masusuka ka pero laway lang yung lalabas. Yung laway na yun, minsan sticky, na clear. Pagka inano mo sa tubig, nagkakaroon siya ng rainbow. Acid yun. Tinatawag minsan natin sinisikmura. Nakakatulong yung pag-inom minsan ng maligamgam na tubig. Wag lang masyadong mainit. At hindi gaanong karamihan ang iinumin mo. Para laang mahugas. Kasi masakit sa dibdib eh. Tsaka doon sa sikmura mo para maibaba. Dahil sa mainit nga siya, lalambot yung 'di ba sabi ko nga yung laway mo is nagiging parang sticky siya dahil ng acid nakadikit doon sa sa balat ng ating ng ating stomach at saka ng ating esophagus. Ngayon masakit sa lalamunan yon, sa esophagus. Yung tubig na iinumin natin maligamgam, malilinis niya yung parting yon, bababa yung nakadikit, di ba sticky, lalambot yun, bababa yun, mababawasan yung sapdi ng nararamdaman natin dito. Ang ginagawa ko pagka ganon, di maligamgam, pag nakaisang oras, iinuman ko naman ng malamig, kasi syempre kaya sumakit yung yung ating esophagus, yung ating dibdib, dahil doon sa mainit na yon, acid. Nagkaroon siya ng burning sensation, di ba? Medyo may pagkapaga siya, may pagkapula siya. Ngayon,
ininuman natin ng tubig para mawala yung acid na nakadikit, bumaba, mainit na yung namamaga-maga na yung layer ng ating esophagus, tapos dinaanan pa na mainit, kaya medyo mahapdi-hapdi yun, di ba? Kaya ang ginagawa ko, iniinuman ko ng dahan-dahan na malamig na tubig, yung hindi yung masyadong malamig, kaya tama lang yung lamig, para mabilis siyang humupa. Di ba, pampahupa ng paga ay malamig. Ito, napag-aralan ko yan sa first aid, kasi dati akong marino, seaman. Tsaka dito sa trabaho sa law enforcement, may mga first aid na training. Natutunan ko yan na ang mga namamaga, ang pampahupa, pampakupis ay malamig. Kaya yun yung ginagawa ko, pinapractice ko lang doon sa dito, wala nagturo sa akin dito pagdating doon sa GERD, sa acid reflux, na ganun yung gawin. Naalala ko lang yun, in-apply ko din lang sa akin, pero sa ganang akin, nakakatulong sa akin yun. Yun na nga, masakit ang dibdib. Masakit ang dibdib na pinagkakamalan minsan, atake sa puso o may sakit sa puso. Yun na nga, yung pinaliwanag ko kanina, sa sa esophagus yun, yung pinanggagalingan ng sakit ng dibdib. Kasi mainit, mainit siya, kaya namamaga, may pagkapaga, burning sensation, masakit siya, at yung mga ugat-ugat sa tabi ng dibdib natin na papunta sa puso, nakakaramdam din ng init. Kaya yun, hindi siya sakit sa puso, hindi siya delikado para sa puso, kasi hindi naman apektado, kasi hindi naman nadadaanan ng acid yung puso. Naging katabi lang siya, kaya ganun yung pakaramdam. At yun nga, nadadala din sa takot. Nagkakaroon din ng anxiety ang mga tao ng nagdaraan sa acid reflux. Pangkaraniwan na yan. Yun na nga, pagka nandun na tayo sa sakit ng dibdib, umuwi talaga ito sa anxiety. Nagkakaroon tayo ng kinakatakutan sa tuwing makararamdaman natin itong mga sakit na to. Ito mga pinagsasabi ko sa inyong sintomas, kapag nararanasan mo yan, magkakaroon tayo ng kinatatakutan sa tuwing mararamdaman mo uling parating yung sakit na yan. Kasi nga, mahirap na pakaramdam ito. Mahirap na pakaramdam ito. Hindi mo, balais ka, hindi mo maintindihan yung pakaramdam na nararanasan mo ng oras na umaatake ang GERD. Ganyan, alam nyo naman yan. Lahat ito sigurado, pagkaraniwan nararanasan mo. Tapos, kaming mga matatagal na merong ganitong sakit, may acid reflux, may GERD, mas marami yung mga sintomas na nararamdaman. Kaya pagka hindi mo alam na yung mga sintomas na ito ay part ng acid reflux, papahirapan ka ng anxiety. Nauuwi na rin sa depression. Kasi karaniwan niya sa may GERD, may acid reflux, may anxiety at depression. Kasi nga, sa mga nararamdaman, sa mga nararanasan. Pero, naiiwasan yung anxiety at saka depression kapag ka nalaman mo na ano ang dahilan ng kinatatakutan mo. Kung dahil dun sa mga sakit na nararamdaman mo, na malaman mo na dahalaan ng GERD. Kasi, yun na nga, lagi ko sinasabi sa mga vlog na ginagawa ko, ang GERD, hindi siya delikadong sakit, pero mahirap. Mahirap sa pakaramdam, pero hindi naman siya delikadong sakit. Namamanage siya katulad ng ginagawa ko. Namamanage ko na. Ito yung mga ilan sa mga nararanasan kong makabago. Habang tumatagal yung sakit natin, nagkakaroon ng dagdag na sintomas. Isa na dito, mas mabilis manlabo ang mata. Minsan nga, kapag mataas yung di ba, ako nakasalamin ako. May grado yung salamin ko, may grado na yung mata ko. Tama yung grado ng salamin ko, bagong-bago. Katulad dito, bagong paggawa ko nito, isang araw lang. Kapag alam ko,
alam ko pagka parating ang GERD kapag kahit suot ko ang salamin, tapos halos hindi ko makita yung binabasa ko, ay tama naman sa salamin sa akin. Ibig sabihin nun, tumataas yung acid ko. Ano, na-alarma na ako. Makakagawa na ako ng hakbang para mapigilan yung patuloy na pagtaas ng acid. Ano, okay din, maganda din yung may symptoms. Ano, kailangan lang, yung symptoms na nararamdaman mo, alam mo, aware ka. Kaya nga, nagsishare ako ng ganito mga vlog para aware kayo na yung mga nararamdaman nyo, hindi mo na dapat ikatakot. Kasi, part siya ng GERD. Ngayon, at least, may lumabas na ganito. Nung lumabas ito, kasi yung GERD, kung di lalabas ang mga sintomas na to, mapapabayaan na nito, magiging cancer to. Ano, magkakaroon tayo. Kasi ngayon, hindi siya magiging cancer kasi nararamdaman mo, nagagawan mo ng solusyon, napapababa mo yung acid. Sabihin natin matagal, hindi mo matanggal-tanggal ng tuluyan, pero mga kaibigan, hindi siya tuloy-tuloy na bumababa siya, tapos nauulit ulit, bumababa, nauulit. Ibig sabihin, hindi siya magiging delikado para maging cancer. Hindi siya tuloy-tuloy, may pahinga magkakaroon ng pahinga na hindi masyado maapektuhan yung katawan natin. Kaya nga may sintomas. Dahil yung sintomas na yun yung magiging alarm para sa'yo, para magamot yung nararamdaman mo. Yun nga lang, bumabalik. Bumabalik. Kailangan alaga ang katawan. Hindi alaga ang sakit, alaga ang katawan. Sa ganitong sakit na meron tayo. Para man diabetes. Pag may diabetes, hindi naman nawawala na yung diabetes, yung pagtaas ng sugar. Mini-maintain mo na lang yung sarili mo na huwag tumaas yung sugar. High blood, hindi naman nawawala na sa iyo yung high blood, di ba? Mini-maintain mo lang ang sarili mo na hindi tumaas yung dugo mo. Pero any time na matrigger ka sa mga gawain at pagkain, lalabas yung sakit mo. Ganito din yung GERD. Kaya yun, pag natitrigger tayo, lalabas to mga sign and symptoms na to. Kaya aware ka na kasi naramdaman mo. May magagawa kang paraan para hindi magpatuloy yung atake. Kaya okay lang din to kasi karamihan ng mga tao may ganitong karamdaman na. Yun nga, yung kanina sabi ko sa inyo, may pagkahilo, 'di ba? Sabi ko sa inyo, yung pangunahing sintomas nito, pagkahilo, kasama doon, sa pagtagal ng panahon na meron ka nito, nauuwi yung hilong yun sa vertigo. Tanda mo sinabi ko kanina na parang ang hina-hina ng katawan mo, parang tutumba ka lagi. Ganon din yung mangyayari doon sa vertigo. Parang ganon na rin. Tapos, pangkaraniwan na rin kapag ka tumatagal, hindi ko alam kung ano yung paliwanag dito. Pero karanasan ko ito, karanasan ng iba rin. Yung pananakit ng mga buto at kasukasuan, mga kalamnan, mga muscle. Ewan ko kung bakit, pero sa tuwing mararanasan ko yan, yung sintomas na yan, tumataas ang acid reflux ko. At kapag in-address ko na yung acid reflux, nawawala din to. Umaayos din to. Kaya yun, maliwanag sa isipan ko na ito ay isang sintomas na may acid reflux. Pagsakit ng balakang, hita at puson. May vlog ako nagawa dito, yung tungkol dito. Na dati akala ko UTI. Ako pa naman dati nung bata ako, meron akong kidney problem. May infection ako sa kidney. Kala ko bumalik. Kala ko bumalik yung kidney problem ko. Ang dami mga pagsusuri na ginawa ko dahil halos ikamatay ko din yung kidney problem ko nung bata pa ako. Natakot ako. Talagang kahit mahal yung mga procedure pinagawa ko, pero ang maganda doon, kahit mahal yung mga procedure, nakita ko na hindi siya kidney problem. Isang uri din siya ng sintomas ng GERD. Habang tumatagal pala ang sakit na GERD, mararamdaman natin to. Mararamdaman natin to. At ang dahilan nga nito ay yung hirap sa pagdumi at saka yung hirap sa pag-ihi. 'Di ba may ginawa akong vlog tungkol diyan.
Yun yung dahilan nito kasi mainit. Yung acid siguro, yung acid siguro sumasama na sa mga sa pababa, sa pagpunta sa ihi at saka sa pagdumi. Kaya pagka linalabas mo yan, sobrang hapdi. Mahapdi sa labasan, sa puwitan, yung dumi natin. At tapos na yung pagdumi mo, ramdam mo pa na naandun pa yung hapdi. Kaya ginagawa ko, masyado kong binababad ng tubig sa bidet yung pitang ko para mas malinis na malinis, matanggal yung nakadikit na acid. Nakadikit na acid sa puwitan. Kasi talagang mahapdi siya na mainit siya. Ganun din yung sa pag-ihi. Sa pag-ihi, ramdam na ramdam mo, babae man o lalaki, paras lang naman yan na yung butas ng ating daanan ng ihi, napakanipis niyan. Napakanipis niyan, sensitive yan. Sa init ng acid ng ating galing sa tiyan, ramdam na ramdam mo doon yung init at saka yung hapdi. Minsan, ko din ng tubig. Para pag sobrang init na init, para at least, mabawasan yung init. Sa babae, mas madali. Normal talaga yung paghuhugas ng babae. Pero sa lalaki, mas mahirap. Mas maliit yung butas eh. Mas mahirap. Pero, yun yung ginagawa ko. Nababawasan yung init ng may naiiwan dun sa ari natin. Yun nga, may hinang katawan na parang laging matutumba. Pag nakatayo ka, para kang umuuga. Para kang umuuga na tumutuloy sa vertigo kapag pinakaramdaman mo maigi. Pag dinamdam mo yung pag-uga ng katawan mo, kung tutuloy sa vertigo. Ang ginagawa ko dyan, nakakatulong kasi pampalakas na resistensya yung yung Hydrate. Nagtitimpla ako ng Hydrate. Tapos sabaw ng buko, ganoon. Yung sabaw ng buko, ang Hydrate naman kasi pampalakas na resistensya, halos kaparehas din yung nung dextrose. Alam nyo ba, nung panahon ng digmaan, ginamit na alternate sa dextrose, sabaw ng buko, kasi nakakapagpalakas siya ng katawan. Kaya okay din yung sabaw ng buko. Yun, basta yun ang mga ginagawa ko doon kapag ganun yung parang umuuga ako, parang ako nasa barko, na maalon. Nararanasan ko yan, mga idol. Tapos yun nga, balik tayo sa dito na naman. Masakit na labas ng puwet, mahapdi at mainit. Kahit hindi ka dumumi. May time talaga na sa maghapon, kahit hindi ako dumumi, pumupunta ako ng CR para maghugas ng puwetan. Kasi may mainit, may anong nararamdaman ako. Tuyo naman siya, o kaya minsan, pawisan, o kaya minsan medyo basa-basa. Hinuhugasan ko kasi pag nahugasan, nawawala yung init, yung hapdi. Dahilan sa, syempre, umuutot tayo, hangin siya, may kasama moisture minsan yan, naiiwan, yung moisture na yun, sumasama, yung acid na yun, sumasama sa pag-utot natin, naiiwan dun sa bungad ng puwitan natin. At yun yung nagsisilbing dahilan kung bakit mainit at mahapdi. Kaya yun, naghuhugas ako. Pagka nahugasan ko yun, nawawala. Kaya maliwanag sa akin na hindi siya kung anong sakit o kung anong delikadong sakit. Acid lang siya. Acid siya, madali siyang kontrolin, pero masakit at mahirap. Pinapahirapan tayo. Yung pananakit ng leeg. Para ka laging minsan may stiff neck. Lagi kami stiff neck. Linalagyan natin ng salumpas minsan, linalagyan natin ng kung ano-ano pantapal, pinamasahe natin, linalagyan natin ng mga ointment, mga yung panghaplas na maiinit. Nakakatulong siya, pero hindi siya nakakaalis talaga. Hindi siya nakakaalis talaga. Andun pa rin siya. Ang dahilan talaga, acid. Pagka na-address mo na yung acid, pag na nabababa mo yung acid, minsan kasi hindi mo nararamdaman may acid eh.
dito sa mga ganito, no, yung matatagal na, minsan hindi mo mararamdaman may acid ka. Ito na lang sintomas. Ano, pero pagka inaddress mo na yung acid, kumain ka ng mga berdeng pagkain, gulay, nagjeta ka, berdeng pagkain lang gagaanin mo, konting kanin, tapos gulay-gulay. Ano siya, kusa din siyang bumababa yung acid. Tapos yun nga, yung ating alkaline water. Kapag naitaas mo yung alkaline, tapos gulay-gulay ang kain mo, madaling tunawin ng ating digestive system, nagiging kondisyon kahit hindi tayo uminom ng gamot. Pero kung gusto mo mas mabilis, habang pinapalakas mo ang resistensya mo, iniinuman mo ng gamot, mas mabilis na ma-control yung sintomas na to. Hindi nagtatagal. Katulad yan ng pananakit ng leeg, sumasakit din dito sa ilalim. Ano? Nagkakaroon tayo ng sa umaga, saka sa hapon. Sa umaga pagkagising, yung pamamaos. At saka sa hapon kapag pagod ka na, nagkakaroon ka ng paos, tapos masakit dito sa masakit dito sa tong ilalim na ganito. Ito masakit dito. Tapos na-allergy na tayo, yung allergy, nagkakaroon na tayo, bahin tayo ng bahin. Tapos sisipunin tayo. Tapos yung sinusitis natin, nagiging nagiging active siya. Nararamdaman natin may tumutulong sipon sa loob, sa ilalim ng ngala-ngala, sa dito. Tumutulo-tulo siya, part yan ng acid reflux dahil yung init na inire-reflux, nare-reflux yung steam. Mainit kasi yon, nagkakaroon tayo ng allergy talaga. Tapos yung allergy niya, kasama niyan yung ating sinusitis. At kung nararamdaman mo din yon, yung paghahangin ng tenga, parang parang nagkakaroon ng bara ang tenga mo. Kapag alam naman yun kapag umiimi ka, parang nagiging ngungo ka, nagiging iba yung boses mo. Ayan, ako, malimit ako ganun nagkakaroon ng hangin. Iyan yung isa sa mga sign ng acid reflux. Basta ito mga idol, ito yung mga nararanasan ko, itong binabanggit ko dito. Lahat naranasan ko, hindi ko nakuha sa iba lang. Ako mismo nakakaranas nito. Lahat ito yung pinagdaanan ko. Saka mabilis masira yung ngipin. Nang may acid reflux. Iba-iba ngayon kasi nakokontrol yung acid reflux. Nung una talagang hirap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos, yun nga, sabi ko doon sa vlog na nakaraan na tayo, na parang nawalan ako ng pag-asa. Parang ayaw ko nang magtrabaho. Kasi wala, natatakot na ako yun. Mas madali masira ang ngipin nun. Pero ngayon, mas naalagaan. Isa lang naman talagang gamot doon, pababain ang acid. Alisin ang acid reflux. Wag hayaan na palagi ang may acid reflux para hindi tayo pahirapan ng mga signs and symptoms na to. Kadalasan kasama nung sa mas mabilis mabulok ang ngipin, kahit toothbrush ka, yung madalas na magkakaroon ng singaw, madalas na magkaroon ng infection sa bibig, madalas na pamamaga ng gums, pagdugo ng gilagid natin ng mga gums natin, pangkaraniwan yan sa may acid reflux. Yun na nga, kabilang din dyan yung pangingimay ng paa, pamamanhid ng paa, hirap ka maglakad. Lalo na kung may mga pupunta ka. Ako, ayaw ko sa mall. Pagka yung mag-grocery, mag-ano ng aking asawa, umuupo na lang ako, tapos pagkatapos na lang niya mamili, saka na lang ako susunod sa kanya para kuhanin yung pinamili. Ayaw ko nung kasama niya ako sa pero ngayon no choice ako, single parents ako ngayon, nasa abroad ang asawa ko, ako ang mag-grocery. Ayun, nahihirapan ako talaga maglakad-lakad. Talagang sumasakit yung sakong yung sakong ko talagang sumasakit, tapos yung hita, wala, part talaga ng acid reflux
Ang isa pa na nararanasan kalimitan ng karamihan na may acid reflux, yung takot makihalubilo sa maraming tao. Kasi pagka nakihalubilo ka sa maraming tao, kaya ayaw ko ng mga pila-pila, yung mga bayaran, yung magbabayad ka ng mga pila, ayaw ko dyan. Hindi ako napilan minsan. Pag makakaunti lang yun. Tsaka yung usapan sa grocery, pag marami ang tao sa grocery, hindi ako namimili. Bumabalik na lang ako. Pagkakaunti lang yung pila, saka ako bumibili. Ano? Tsaka, kahit mahal dun sa binilang ko, okay lang, basta kakaunti ang pila. Kasi nga, nakakaramdam tayo ng hilo, basta't maraming tao, crowded yung tao, para ka nahihilo. Ano? Wag kayo magtaka mga idol, wag kayo matakot, baka isipin nyo na high blood kayo. Hindi. Yun nga, minsan, nung una, natatakot ako dyan, kala ko high blood ako, pero hindi. Part talaga siya ng good sa tuwing crowded yung area ng mga maraming tao. Yun, nahihirapan huminga, nahihilo. Yun yung nangyayari. Isa pa dito, takot tayo magbiyahe. Pero ito nga, kung alam mo na lang lahat, dahil itong mga nararamdaman natin to, lalabas yan pag nabiyahe ka. Kasi nai-stress yung katawan mo. Dahil ang GERD, ang acid reflux, kapag nai-stress ang katawan natin, lumalabas yung mga sintomas na yan. Ngayon, pag naramdaman mo yan, matatakot ka. Lalo na kung nasa biyahe ka. Normal kasi na mapapagod yung katawan mo, may stress eh. Tapos, nahihilo-hilo ka pa minsan sa biyahe. Kasi nga, may kasamang hilo na talaga yung acid reflux, di ba? Tataas yung acid mo, pag tumas ang acid mo, mahihilo ka doon, tapos umuuga yung sasakyan mo, matatakot ka, tuloy-tuloy yung hilo mo, tuloy-tuloy yung takot mo, yung anxiety mo, pumapasok talaga. Kaya, natotrauma tayo sa pagsakay ng sasakyan, natotrauma tayo sa mga biyahe. Kaya, yun, natatakot tayo talaga. Tapos, yun, dahil nga sa pagpunta mo sa mga trabaho mo, ay babiyahe, tatamadin ka na ngayon na magtrabaho. Yun dahilan kung bakit tinatamad magtrabaho ang taong may acid reflux, kasi natatakot. Natatakot siya sa mga symptoms na pinag-uusapan natin, sa mga sign na pinag-uusapan natin. At karaniwan na nanunuyo ang lalamunan. Kaya para kang uhaw, pero hindi mo naman kailangan uminom na marami. Kaunti-kaunti lang. Mabasa man lang yung lalamunan. Kasi kahit pa uminom ka na marami, maya-maya ganun ka pa rin. Magbo-bloated ka lang. Dahan-dahan lang yung pag-inom. Kasi yung acid natin, kaya nagiging ganun yung lalamunan natin dahil ang acid natin, ibig sabihin, mataas yung acid natin. Kung dadamihan mo yung inom, yung acid natin, mas mabilis mag-reflux kasi mas gaan ang asido kumpara sa tubig. Nasa ibabaw siya. Nasa ibabaw siya. Kaya dahan-dahan yung pag-inom. Ito yung mga signs and symptoms na mga naramdaman ko mga idol. Ngayon, kung mayroon ka pang mga nararanasan na hindi ko na ilagay dito, marami pa rin naman ako nararanasan na hindi ko na ilagay dito o hindi ko naisip, hindi ko na alaala. Kung ikaw naalala mo yung ibang mga signs and symptoms na wala dito, paki-comment na lang para at least mabasa ng mga nanonood sa atin. Tapos ito yung mga naging komplikasyon sa akin sa haba ng panahon. Ako nga pala mga idol, doon sa hindi pa nakakapanood ng mga vlog ko nung una, yung umpisa, ang acid reflux ko mga idol ay nagsimula noong 1990. Ngayon ay 2024 na. Since 1990 hanggang 2024 na lumalaban ako, nakatatlong beses ako na endoscopy. Sa haba ng panahon, ang pinaka-last na endoscopy ko ay November 2019. Yun yung last na endoscopy. Tapos nakaranas din ako ng whole abdomen CT scan, 3 contrast. Yun ang na-vlog ko din yun, Blinag ko din yung kwento diyan tungkol sa kwentong yan. Mahirap yan. Mahirap para sa karanasan yung karanasan ko diyan sa sa procedure na yan, napakahirap. Tapos yung whole abdomen ultrasound, napakarami. Di ko na alam kung ilan. Maraming beses ako nagpa-ultrasound, whole abdomen. Kaya magastos ang sakit na to. Yun nga lang,
peace of mind, ang kailangan natin eh. Lalo na sa part ng anxiety. Nagastusan man tayo, paulit-ulit lang na yun din lang naman yung sakit, nagkaroon tayo ng peace of mind. Ngayon, alam ko na marami sa mga katulad ng sakit natin, ng kasamahan natin dito na hindi afford ang mga procedure na mga sinabi ko. Kaya nga, nagbablog ako, kaya nga nagsishare ako. Kasi mahalaga lang naman sa atin para bumaba yung takot sa sakit natin, ay magkaroon tayo ng peace of mind. Malaman lang natin kung ano yung mga nararamdaman natin, nararanasan natin, kung ano ba talaga yung kung yun ay delikado o hindi. Ngayon, kinukwento ko na. Yung mga karanasan ko ngayon, alam nyo na, kahit hindi kayo test ng mga ganung mga mamahalin, at least, meron ka rin kayong peace of mind. Yun. Ito yung mga komplikasyon na nakuha ko sa haba ng panahon, mga idol. Nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako ng anxiety at saka nagkaroon ako ng depression. Pero yun nga, namamanage ko na rin siya. Kasi hindi ko mamamanage ang sakit na GERD, acid reflux, hanggang hindi ko namamanage yung anxiety at saka depression. Kasi kung may anxiety at depression ako, kung ito ay regular na o active ito na nagpapahirap sa akin, laging stress ang katawan ko, lagi ako may acid reflux. Ngayon, kung bakit mild na lang yung acid reflux, hindi masyadong nagpapahirap ang acid reflux, kasi napaglabanan ko yung takot at saka yung pangamba at saka yung kalungkutan. Na-manage ko. Kaya yun, okay na okay. Dahil din sa sakit natin ito, nagkaroon ako ng sinusitis. Nagkaroon din ako ng vertigo at yung panlalabo ng mata. Mga idol, ginawa ko lang itong video ito para maaging aware kayo na ito yung mga karanasan. Ito yung nyo, pagsasalita ko na tuloy-tuloy. Namamaos ako. Yan, nagiging ganyan talaga tayo kapag may acid reflux. Nagpaparamdam sa akin yung acid reflux kasi pumapasok yung hangin. Habang nagsasalita tayo, kala natin palabas lang, pero may higop siya. Pumapasok yung hangin, natutuyo. Ngayon, kapag may hangin sa tiyan, iniaakyat ang acid. Andito na siya ngayon. Kaya, yun, namamalat na ako at napiyok yung boses ko. 'Di ba? Napapakinggan niya, tsaka napapaihim na ako. Kasi ramdam ko na dito sa lalamunan na andito na. Yun lang mga idol. Sana nakakatulong yung video ko para sa ating lahat, sa inyo mga kaibigan. Bye-bye po at God bless you po. Ingat po tayo lagi.